Okay. Good morning everyone. So far ngayon, nandito ako sa ESNA Sorsogon or Technical Education Skills Development Authority or TESDA. Sorsogon National Agricultural School or TESDA ESNAS. Kasalukuyan nasa loob yung mga estudyante ko and naandun sila sa loob. Sa loob nun. Naandun sila. Hindi ako pwedeng pumasok kasi bawal dun yung mga teachers or hindi kasama sa monitoring committee ng TESDA. So ang gagawin ko lang, ngayong naandun na sila sa loob, dito lang muna ako sa labas, mag-iikot-ikot lang ako, maglilibot-libot. Titignan ko yung paligid and then i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagawang preparation ng mga nagpapa-assess. Hindi lang sa EIM pero kahit sa ibang specialization. Commonly, may mga competencies na inaaral o dapat aralin yung mga bata. Kasama na dun sa mga competencies na yon yung bagay na dapat alam nila prior sa kanilang assessment. Unang-una yung pinaka-basic, which is yung basic competencies. And we all know yung basic competencies ay sila yung mga competencies na tumutukoy doon sa sa safety, pagdating doon sa workplace, communication, yun yung kadalasang pinag-uusapan sa basic competencies. And then pagdating naman sa core competency, common competencies, dito naman yung mga skills kagaya ng mensuration, calculation, pagdating doon sa conversion, yun yung mga kadalasang topic at tinuturo doon sa common competencies. At pagdating naman sa core competencies, yun naman yung pinakasentro ng isang specialization. Kung halimbawa, ikaw ay EIM, meron tayong tatlong core competency. Una, hello, good morning. Happy. Okay. May mga tao dito, may mga bata dito sa loob ng assessment area. Ewan ko lang kung taga dito sila. So, yun nga, meron tatlo. Una, perform routing activities for distribution of single line outing. Ganun. Pangalawa, install electrical protective devices. And then, pangatlo, yung pag-install ng auxiliary outlet. Lahat yon kailangan mong i-perform. At maliban doon, kailangan mo ring gawin yung pag-install ng it's either FDAS or CCTV. Sa case ng mga bata, sila, meron lang kaming available sa school na tabi-tabi, may dadaan, tabi, may dadaan. Meron silang meron lang kaming CCTV, so walang FDAS. Kaya ang ginawa ko, nag-improvise na lang si sir, pinakita ko sila ng mga videos, and then isang beses lang kami pumunta sa isang partner school ng Buena Vista. Tapos pinakita ko sa kanila kung paano ginagawa yung pag-install ng isang FDAS and then yung wiring diagram ng FDAS. Aside doon, binigyan ko lang sila ng link sa YouTube kung paano ginagawa ang FDAS, and hopefully na makuha din nila yung NC na inaasam ng lahat ng halos ng mga NC NC2 aspirant. Mas malaking tulong kasi yung NC kapag halimbawa mag-a-apply ka ng trabaho, pupunta kang abroad, and ngayon sa senior high school, kailangan na or requirement na dapat bago ka graduate, pasado ka na ng NC. Kasi parang tinitignan ngayon ni DepEd kung gaano ba ka-efficient yung program sa pagkikipag-tie up sa TESDA sa pamamagitan ng GMC. Ang GMC is a Joint Memorandum Circular na ginawa ng TESDA sa pagitan ng TESDA at ng DepEd para ma-ensure na bago graduate yung mga estudyante, makapag-undergo sila ng assessment. At yung assessment na yon ay free. Ibig sabihin, one-time assessment lang yan, kailangan pumasa ng mga bata. So, sabi nga, kailangan mag-double time, triple time, kailangan magtrabaho. So, sana makapasa sila, and mamaya babalitaan ko kayo kung kumusta yung naging resulta ng assessment. So far, dito lang muna. And kakat ko muna to, may gagawin lang si Sir. Kata
Alberto.